Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga din po, Father. Isang linggo bago ang mahal na araw, inilahad sa atin ang kwento tungkol sa pagbuhay ni Jesus kay Lazaro. Pero ang binigyang diin dito sa ebanghelyong ito ay ang pananampalataya na mayroon si Marta. Sinabi niya nung masalubong niya si Jesus, "Guro, kung nandito po kayo, hindi sana namatay ang aking kapatid." Pero nilinaw ni Jesus kay Marta, "Naniniwala ka ba na ako ang buhay at muling pagkabuhay, na sino mang manalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay?" At sinabi ni Marta, "Opo, Panginoon, nananalig ako sa inyo. Kayo ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasahang paparito sa sanlibutan." Pagpapahayag ni Marta ng kanyang paniniwala kay Jesus. Pero iba ang usapan sa harap ng libingan ni Jesus. Kasi pagkatapos ng maraming pag-uusap, sinabi ni Jesus, "Saan ninyo siya inilibing?" At nagpunta sila doon sa lugar kung saan inilibing si Lazaro. Alisin ninyo ang takip na bato sa libingan. At si Marta ay nagsabi, "Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. 4 na araw na siyang patay." At ang sabi ni Jesus sa kanya, "Hindi ba sinabi ko sa iyo na kung mananalig ka sa akin, ay makikita mo kung gaano kadakila ang Diyos? Di ba sinabi mo kanina, naniniwala po ako sa inyo, Panginoon, kayo ang buhay at kayo ang muling pagkabuhay, na sino mang nananalig sa inyo kahit mamatay ay pagkakalooban ng buhay. Akala ko ba naniniwala ka sa akin?" Pero mababago pala ang ganoong paniniwala sa harap ng kamatayan. "Panginoon, nangangamoy na po siya. 4 na araw na siyang patay." Mga kapatid, dito sa puntong ito, magandang pagnilayan natin ang mga salitang ito ni Marta. Bagamat sinasabi ng kanyang bibig, "Naniniwala ako sa iyo, Panginoon." Pero sa harap ng kamatayan, ang kanyang sinasabi, "Panginoon, nangangamoy na siya. 4 na araw na siyang patay." Yun palang sinasabi ng bibig sa harap ng realidad ng kamatayan, nababago. "Naniniwala ako, oo, pero patay na siya. 4 na araw na siyang nakalibing, nangangamoy na siya." Yun palang pananampalataya ni Marta. Sa salita lang. Pero sa harap ng aktwal na sitwasyon, nababago. Ganyan tayo, di ba? Ipinapahayag natin ang ating paniniwala sa Diyos. Nagsisimba tayo linggo-linggo. Nagdarasal tayo. Ginagawa natin yung mga ginagawa natin na inaasahan ng Diyos sa atin. Naglilingkod tayo sa Kanya. Nagbibigay tayo ng ating sarili sa Kanya. Pero iba ang usapan kapag binigyan ng Diyos ng matinding pagsubok. Iba ang usapan kapag binigyan ng Diyos
ng matinding sakit. Akala ko ba naniniwala ka sa akin? Bakit hindi ka na nagsisimba? Bakit hindi ka na nagdarasal? Bakit hindi ka na naglilingkod? Bakit para bang pinanghinaan ka na ng iyong pananampalataya? Bakit parang lumalayo ka na? Bakit para bang tumalikod ka na sa Diyos? Ganyan tayo, mga kapatid. Ipinapahayag ng ating bibig na naniniwala tayo kay Jesus, pero sa harap ng matinding pagsubok, sa harap ng kamatayan, sa harap ng sakit, sa harap ng kawalan, nagtatanong tayo, Lord, bakit? Kaya ang magandang balikan sa pangyayaring ito kay Marta sa harap ni Jesus ay yung salita na binitiwan ni Jesus kay Marta. Hindi ba sinabi ko sa iyo, kung maniniwala ka sa akin, makakakita ka ng mga bagay na higit pa sa inaasahan mo. Makikita mo kung gaano kadakila ang Diyos. Ibig sabihin, ang tunay na pananampalataya masusubukan sa harap ng matinding sitwasyon. Sitwasyon ng kamatayan, sitwasyon ng pagkakasakit, sitwasyon ng kawalan, sitwasyon ng kahinaan. Doon masusubukan kung tunay tayong sumasampalataya sa Diyos. Akala ko ba sumasampalataya ka sa akin? Akala ko ba naniniwala ka sa akin? At nung nilinaw ni Jesus yun kay Marta, tumahimik si Marta at pinagnilayan niyang mabuti ang sinabi ni Jesus. At sa kanyang puso, ipinahayag niya ang kanyang pananampalataya. At si Lazaro, na 4 na araw ng patay, lumabas ng libingan, buhay. Kung mananalig lamang tayo sa Diyos, ang kawalan, ang kamatayan, ang karamdaman, ang kahinaan, kayang mapagtagumpayan. Kaya mga kapatid, ibigay natin sa Diyos ang buo nating pananalig sa Kanya at sa Kanya lamang tayo sumampalataya at hindi sa kung kanino paman at sa kung saan paman. Huwag nang maniwala sa kung ano-anong mga inaakala natin na makakatulong, makapagpapagaling. Si Jesus lang ang Panginoon at Diyos. Ang kanyang salita ay makapangyarihan. Sa pamamagitan lamang ng kanyang salita, ang patay na katulad ni Lazaro ay muling mabubuhay. Lazaro, lumabas ka. Kapatid,
sa sitwasyon ng kawalang pag-asa, sa sitwasyon ng kawalan, sa sitwasyon ng matinding karamdaman, sa kalagayan mo ngayon na sinasabi mo hirap ka na, bumangon ka. Ang salita ni Jesus ang iyong panghawakan. Ako ang buhay at muling pagkabuhay. Sino mang manalig sa akin, kahit sa kanyang karanasan ng pagbagsak, ay pagkakalooban ko ng buhay. Amen.